Ito na marahil yung pinakamalaking chicken inasal dito sa Bacolod. Sa video na to, pwede ka na mag-scoop lumadat. Ang laki. Nagbabalik tayo sa syudad ng Bacolod dito sa Negros Occidental. We will eat the top 5 Bacolod food where locals eat. Mula sa legendary local breakfast na puto manapla at dinuguan. Oh, look at that. Look at this, pare. Putok-batok na Aaron Scansi. Kung nakikita nyo yung bone marrow. Unseen and exclusive chicken inasal na hindi mo alam. Di ba kung tama itong gagawin ko pero kakagat ako mismo sa steak. Cheers! Sa gabi, kakain tayo sa paboritong barbecuehan ng mga lokal, ang Man Plaza. Di naman halatang sobrang na nagbabad siya ng chicken oil, no? Ready ka na ba? Churra! Pangatlong beses ko na gumawa ng series dito sa Bacolod at di pa rin ako magsasawa dahil paano ba naman? There's a lot of food to try na hindi ko pa natitikman. At syempre, lahat ng pagkain dito ay namitigid. Today, I'm on a mission to eat not only famous Bacolod food but to try where locals eat. Okay, para isang magandang umaga, nagbabalik tayo sa isa sa paborito kong probinsya sa Pilipinas. Welcome to Bacolod, Negros Occidental. And for this episode, we will do a comprehensive Bacolod food tour. Kasama ko yung Bacolod food hunter. For this Bacolod series, I asked for the help of the Bacolod food expert and a famous blogger na si Martin of the Bacolod Food Hunters. And he will take me on a Bacolod culinary adventure. Good morning! Ako po si Martin from the Bacolod Food Hunters. Ngayong umaga, pupunta po kami sa mga hidden gems sa Bacolod City. Ito po yung hindi gaano pinupuntahan ng mga turista. So special na special po talaga yung pupuntahan namin ngayon. Kung hindi ba sinabi ni Martin hindi ko pa madidiskubre ang puto manapla since 1922. Special ang paggawa ng puto nila dahil wala itong kawangis. Puto manapla is a traditional Filipino delicacy that originated from the town of Manapla in the province of Negros Occidental. It is a type of rice cake made from glutinous rice flour, coconut milk, tuba or rice wine, and sugar. At makikita mo na alas 7 ng umaga pa lang dinadayo na talaga to ng mga lokal at kailangan mo agahan dahil before lunch, sure ball, sold out na to. Ito yung medyo historical na puto dahil since 1922 pa yung pinaka-recipe nito. Doon sa may area daw ng Manapla, marami doon nagbebenta ng puto. Pero itong bahay na to, na parang naging karinderya na rin, sila ay third generation owner nagbebenta ng puto Manapla. At perfect tandem ng puto, ano pa ba? Siyempre, meron din silang signature dinuguan. Anyway, let's have our breakfast dito sa Bacolod. Papasya talaga sa Manila na dinuguan. Pero baboy din naman. Baboy lahat to. Tapos yung langgaw namin, yung native na langgaw. Hindi kami gumagamit ng mga artificial na langgaw. Anong gaw? Anong langgaw? Suka. Yung suka namin, yung natural. Yung Sa Bacolod din? Oo. Ang puto, since 1922. Ang lola ko nag-invent ang puto since 1922 sa Manapla. 1922? 1922. Tapos lang sa amin, napunta na sa amin. Dahil patay na yung... Bali man pang ilang generation ka? Third na. Yung anak ko na yun na talaga yung nagagawa. Fourth generation na sila. Ano itong puto to, ma'am? Anong flavors to? Puto pau na may chicken asado. Okay. Tapos puto cheese. Itong puto ubi namin na may butong, may buo. Tapos itong plain original namin. Okay pare, the time has come. Let's have our first breakfast dito sa Bacolod. Alam mo, gustong-gusto ko yung vibes niya. Like, parang garahe lang ng bahay. Kumbaga, literally, meron kang tranquility at peace. At naririnig mo talaga literal yung mga huni ng ibon dahil maraming birdcage dito. Anyway, pansin ko, yung mga lokal dito, like, pinaka-almusal talaga. May karinderya, so may mga ulam din sila. Pero yung pinaka-binibili talaga nila is yung mga puto tsaka dinuguan. Anyway, heto na yun. So makikita mo, dito isang bilao. May iba't ibang flavors tayo dito. May cheese, may regular puto, may ubi halaya. Sige, hindi ko alam paano simulan. Gusto ko simulan sa kanilang puto. Alam, malaki-laki na rin siya eh. Init pa. Sobrang init. Oh, nice. Sige, cheers. Tikman natin. Sobrang bouncy and spongy niya. Tapos yung pinaka
yung pinaka puto natin, alam mo, ang smooth niya eh. Nice. Alam mo kasi iba, diba, pag kumagat ka ng puto, parang may crumble texture siya. Ito hindi. Sobrang suabe lang. You have the natural sweetness and then yung pinaka-fragrant no parang dahon din nandun. Gawin ko, meron tayo dito. Ito yung dinuguan. Alam mo sabi nga ni Martin ng Bacolod Food Hunters, may kalaputan nga no. Actually, I agree. Parang feel ko tuloy kakain ako ng champurado sa lapot. You know that? Okay, kuha tayo. Nice, ang sarap. Alam mo, ang sarap na suko ang ginamit nila. Just perfectly sour, flavorful, and then may konting ironities galing sa dugo. And yung karne natin, may lasana o parang taba, parang may konting atay. Oh, nice. Ang gawin natin, syempre, ano nga bang ginagawa sa puto at dinuguan? Pwede mo siyang i-dip natin yung ating puto sa ating dinuguan. Pwede lagyan mo ng konting karne. Look at that. Kung di ka nagugutom ngayon, ewan ko na lang. Cheers! This is just terrific. Kahit yung mga ibon, ituwang-tuwa sa sarap ng combination na yun. Ayaw mo, hindi naman sa ano, kahit naman sa Manila eh. Usually pinaparte naman yung puto sa dinuguan. Pero ang ganda lang dito sa Bacolod kasi breakfast vibes. Literally, neighborhood dito. Ito talaga in order sa almusal. So usually kasi dinuguan tsaka puto sa atin, minsan merienda, o pag may okasyon lang. Dito hindi, pang-araw-araw na almusal lang sa Bacolod. And the fact that you're eating like a piece of history, ibang klase. Nakalimutan ko, habulin natin ng kape, brewed coffee. Wala pa ako ganun tulog, pero dahil sa kape na yun, tapos sa dinuguan tsaka puto natin, may energy na ako buong araw. Sige, gusto kong tikman itong keso natin. Ito may iba-ibang variants din sila ng puto. Ito yung parang keso nila. Grabe ang init, Diyos mio. Good luck sa daliri at bunganga ko. Oh, nice. Pati ilalim niya, parang medyo may pagka-oily siya. Try nga natin biyakin. Oh, nice. Okay, puno ng keso sa loob. Kung nakikita nyo lang ngayon. Oh, parang may oozing creaminess pa ng cheese. Tsaka parang di ko alam kung kondensada ba yun or what. Tikman natin. Wow. Game changer na po ito. This reminds you of like parang kumakain ng pichi-pichi. Alam mo yun, the texture, ganun. Pero yung pinaka-game changer na yung parang oozing cream sa loob niya. Na sobrang cheesy, sobrang init, pero malasa. Okay, tikman naman natin. Ito yung ube halaya na puto nila. Grabe no, alam mo. I mean, ang dami na nakitang puto na ube, pero ito talaga. Sobrang in-emphasize nila yung ube flavor. So may halaya rin siya sa loob. Ay, makikita mo para siyang ube lava. Hindi ko na siya i-break. Dahil, okay no. Ako ay nakikita ko, itong white thing na yan, yan yung pinakanyog. Tikman na natin. Cheers. Nakakatuwa sa kanya. Kada puto, there's like a distinct flavor and distinct texture. Ito parang may pagka-crumble na... Ito naman parang may pagka-crumble cake texture siya na... I mean, parang spongy lang din siya katulad ng kaninang puto. Pero this hits different pare. I mean, yung ube lasang-lasa mo, yung sweetness galing sa nyog. Kung mahilig ka sa ube, mahilig ka sa puto, ito yung pinaka-perfect combination na parang kinasal sila. At di na sila mag-break kahit anong mangyari. Okay, gawin ko. Itong ube natin. Alam mo maganda sa kanya, ang laki din niya, ang siksik eh. So, i-dip ko dito sa ating dinuguan. Akala mo, chocolate o champurado yung dinidipan ko, pero hindi. Dinuguan yan. Oh, look at that. Look at this, pare. Panado. Alam mo, para ibang klaseng kagat yun. Alam mo, tutusin. Simple lang naman eh. Puto, dinuguan, pero ito hindi. It's like you're eating part of history of Bacolod. Puto na since 1922. Walang turista, zerong turista ako lang. Lahat dito mga lokal around this area. Yung iba mga tiga, hindi lang Bacolod, dumadayo pa dito para lang kumain ng puto nila at nagti-take out ng bulkuhan. Anyway, dito pala nagsisimula ang ating isang malupit na Bacolod food tour. Proceed tayo sa next food trip. After
after that wonderful breakfast, it's time to eat an amazing pre-lunch. Nandito tayo sa ever-famous Aaron's Kansi. Yung Kansi po, yung Aaron's Kansi House, ito po yung isang famous na kansihan po dito sa Bacolod. I mean, meron po siyang mga native food. So, tapos yung owner mabait. Tapos pwede ka pong mag-order ng sabaw to go along with your food. Kahit na maglumpia ka po dyan, pwede po. So, whenever people get hangover or gusto nilang hearty meal, so pumupunta po sila. Naghanap po talaga sila ng kansi. Kansi ay version ng Bacolod ng Bulalo pero may konting twist dahil maasim ang version na to at ang nagpapaasim ay ang prutas na tinatawag na batuan. Ang Aaron's ay isa sa mga batikan pagdating sa larangan ng kansi. Both locals and tourists go here for a piping hot bowl of this soup. And we have a chance na papanood kung paano ito lutuin. Ayun, Paps, so ngayon, pinapakulo na yung lahat ng baka natin. Sobrang daming baka na yun. Pagpakulo daw niyan, pag lumambot na, lalagyan na yung batuan. Ito yung pinaka pampaasim natin. Lalagyan ng aswete, pampakulay, tapos asin tsaka pepper. Ngayon, punta tayo sa kusina dahil meron ng luto doon. Ay, nasarinig ka sa vlog, sir, ah. Ayan, Paps, nakapasok tayo kusina. Ito na yung finished product. So, meron na tong aswete, batuan, tapos yung salt and pepper. Wait, Mek, may nakakailang kaldero ba kayo ng dito? Kansi kada araw? Estimate mo. Walong ganyan? Oo. Dami rin eh, no? Kumbaga, dito kasi sa Aaron's, institution na to, like, turista, lokal, nakain dito, mga foreigners, lahat. Parang, it's a must try na dumaan sa Aaron's Kansi para humigop ng mainit na kansi. Kahit sobrang init dito sa Pilipinas ngayon. Anyway, magpa-scoop na tayo, umorder na tayo, kumain tayo ng kansi. Okay, eto na yung ating Aaron's Kansi. Na-try ko na to noong 2022 pero pagdadaan ka ng Bacolod at first time ulit bumalik, it's a must try na dumaan dito sa Aaron's. Ang gagawin ko, gusto ko na tikman yung sabaw. So meron tayo dito sa Aaron's, libre sabaw. Kahit anong ulam yung orderin mo, bibigyan ka ng libre. Tikman natin. Ay, nice. Kahit sobrang tirik yung araw ngayon, ang sarap pa rin humigop ng maasim na sabaw galing sa kansi. And that's perfectly salted, perfectly sour. Yung batuan, lasang-lasa mo. Speaking of batuan, meron tayong raw na batuan dito. Sabi nila, Pops, hindi yan kinakain ng hilaw. Pero gusto ko lang tikman ulit as is para lang malaman natin anong flavor talaga ng batuan. Bahala na. Siguro mag-scoop lang ng juicy sa bibig ko. Okay. Wow, that's extremely sour. Sobrang acidity niyan. Lasong-lasa sa dila ako. Okay, parang siyang bayabas eh. Bayabas na mas fruity. Bayabas na mas maasim. Pero punta tayo sa main event natin. Ito yung kansi. Alam mo, nakakatawa. Yung binigay sa aking parte, parang very ergonomic. Pwede mo hawakan sa dulo. Pwede ka na mag-scoop lumadat. Ang laki. So makikita mo, ayan, may mga silaw nakikita. Itong karne, itong malaking bulalo. Gawin ko, gusto kong kumuha
ng karne natin. Gusto ko yung bandang nasa ilalim. Look at that. Grabe. Ang lambot. Kung nakikita mo pa lang dito, malambot eh. Look at this piece. So, rehydrate mo konti ng sabaw. Lagay mo sa kanin natin. Kuha tayo ng konting kanin. Tapos rehydrate ko ulit ng sabaw. Cheers! Natikman ko na to. Pero feel ko, virgin pa rin bibig ko ulit. Ang sarap, ang lambot. Kasi nito talaga yung ngipin mo, wala na masyadong effort. Parang di sila naglalabas ng kinetic energy. Sobrang lambot niya. Nice, full of the bone. Parang kumakain na sobrang lambot na steak. Ayun, lambot. Gawin ko, kuha ko dito ng sili. Di na ako maglalagay ng kalamansi dahil maasim na to. Pero lagyan ko ng konting pinakurat. Lagyan tayo ng patis. Gawin natin. Durugin ko yung mga sili. Gawin ko, kuha tayo ng karne. Galing doon sa ating kansi. Kuha tayo ng sauce natin. Lagyan natin ng extra sabaw. Lagyan natin sabaw yung kanin. Okay, and then look at this bite. Cheers! Ano? Alam mo, iba yung asim nitong kansi. Kaya the best din talaga if lalagyan mo ng patis para may extra fishy element, para may extra saltier element. Kansi, one of the best stew sa buong Pilipinas. Ito na yung main event. Gawin natin, kunin natin tong giant bulalo. At hindi ko alam kung paano. Ay, nakita mo ba? Kung nakikita nyo, yung bone marrow. Ibang klase. Dumiretso sa mga veins na lalamunan ko. That's like super buttery, fatty. Parang yung oil lumalabas na. Ito pa, extra pa pala. Parang look at this, parang isang buong tuhod na to ng baka. That's extremely fatty as in. Panigurado, meron pang mga residue sa bibig ko. Alam mo, iba lang talaga itong Aaron Say. Like, institutional dito sa Bacolod, like, turista, lokal, dito talaga pumupunta. Quality control, kung kuha nila kung anong lasa dati, ganun pa rin. Yung lambot, yung flavoring, sobrang hindi madamot. Ito yung mga tipong pagkain na wala ka ng pake, kain ka na ng kain, gusto mo mag-focus na maubos tong buong kansi nila. Pag sinabi mong Bacolod, ang unang putahe na ma-associate dito ay ang chicken inasal. At parang musika, kanya-kanyang preference sa mga Bacoleño pagdating sa inasal. Pero alam niyo ba, may isang inasalan dito sa Bacolod na medyo malayo-layo sa city proper at nagbubukas lang tuwing weekend. At dahil weekday ngayon, ay talagang nagpabook pa kami ni Martin dito sa Chayletti na nag-iinasal na simula noong 1975. Okay pare, manananghalian tayo. Actually, ko na Martin, nasa Bacolod pa ba tayo? Bacolod pa ba to? Sa Kuan na po tayo, sa Punta Taytay, Bacolod pa rin po. Medyo palabas na. Yes po. Okay. Malapit po siya sa dagat. Martin, itong Chayletti, pansin ko, sobrang hole in the wall lang talaga. Siya like parang kubo lang na maliit. Sino usually mga kumakain dito? Yung kumakain dito, mga mayor, mga yung mga famous person. So ito pala, pansin ko, no, like yung pinaka binibenta lang nila, native chicken, pero isang buo. Nag-level up na si Chay, Dalawang lamisa na. Makikita mo, ito lang. Ito, isang maliit na griller lang parang, ito, 3 malaking manok, 2 yempo lang yung kasya. Pero papas maniwala ka, sabi ni Martin, hidden gem daw talaga to, like mga mayor, politicians, dito kumakain. Marami akong soking na kumukuha sa akin. Minsan yung Iloilo kumukuha din. Mga ilang ganito, mami, na ano nyo kada araw? Ilang native? Hindi naman araw-araw eh. Ito booking lang. Kung Sabado at saka Linggo, yun ang pagtinda namin. Ay, weekend ka lang. Oo. Pang ilang beses na ako nakapunta dito sa Bacolod, pero isa to sa pinaka-kakaiba at unique na chicken inasal na nakita ko. Like, so yung ibang chicken inasal dito, araw-araw nagbubukas. Ito hindi, exclusive lang. Kailangan mo mag-booking. Kailangan exclusive reservation. This is nice. Actually, medyo naluluto na at naaamoy ko na yung buong inasal
ni Nanay Leti dito. Meron din tayo dito ng yempo. Excited na ako kumain. Parang ano pala to, Pops, no? Private dining. Ang punta ni President Duterte dito sa Bacolod, yung chicken ko talagang in-order to. Okay. House in Mantingan, now I'm with my I bought a house in Mantingan. May aso sa kilid mo, Arkin, baka mapakan mo siya. Bigyan mo nakakatawa eh. Dito mawawala ang diet mo. Yun nga, Mami. Mawawala yan. Okay, ito na yung ating iba't ibang inihaw dito sa Chai Leti. Pare, alam mo, gusto ko na yung vibes eh. Kaliwa ko, merong isang maliit na paralan. Sa kanan ko, merong isang resort. Sa likod ko, merong public po. So pare, isang ganda lang din ng vibes dito. Like, very homey, very exclusive. Dalawang maliit na lamesa lang. Yun na yun, bahala kayo. Sige, simulan natin sa kanilang. Ito, tikman natin tong grilled yempo nila. Sige, kuha ako. Kuha ko dito. Medyo mainit pa. Sobrang fatty niya. Oh, nice. And then, nandun yung konting tosta flavor. Doon yung alat din, medyo smoky. And then, sobrang juicy ng taba. Mahal. Gagawan tayo ng sausawan. Kita mo naman. Nasa daon ng saging lang din. Parang probinsya talaga. Budel fight. Oh, what a way to start. Sobrang... Alam mo, masarap dito sa yempo na to. Very straightforward lang din eh. Alam mo, wala ganong marination. Parang patis lang, toyo. Tapos asin, yun na yun. Tapos, thank you po. I-dip mo yan sa suka, pinakurat, toyo, tsaka sili. Oh, perfect. Nice. Next, meron tayo dito. Ang laki. Ang init! Hindi ko alam kung... Yeah, sige. Buha tayo dito. Ano maganda sa kanya? Yung pinang-base din eh. Parang hindi ko alam, chicken oil ba yun? But I can taste like some garlic. Just finger licking good. All of the smoky flavor. Yung parang may bawang din akong lalasahan. Okay, so ito na yung ating pinaka-inasal. Grabe sa laki to. Ito na marahil yung pinakamalaking chicken inasal dito sa Bacolod. Look at that. So maganda dito, native chicken. So ito pa yung ulo. At excited na akong tikman. Hindi ko alam kung tama itong gagawin ko, pero kakagat ako mismo sa steak. Cheers! Alam mo maganda sa kanya? Yung ibang native chicken, medyo manguya eh. Alam mo yung medyo chewy siya. Ito hindi sobrang lambot. Ang ganda ng pagkakaluto. And then the marination, parang may kalamansi lang din. Toyo, all of that chicken oil, all of that smokiness. Sobrang lambot. Tapos meron talagang extra flavor na nagagawa. Yung pinaka-native chicken, para mas malasa nga siya. Ayan, so i-dip natin dito sa toyo suka natin. Panalo. Panalo. Dami ko na nakain na chicken inasal dito sa Bacolod, pero ito sobrang may distinct flavor siya. Alam mo yung feeling na medyo classic at the same time, parang very exclusive nung flavor niya na dito mo lang matitikman. Yung pinaka nagpapa-differentiate talaga sa kanya is yung lasa ng native chicken. Ang ganda ng pagkakaluto. Sobrang lambot, hindi ka na gano'ng ngunguya. And then at the same time, sobrang juicy niya. Nalasahan ko rin ko lang kung saan nanggagaling yung asin. May suka ba ito, Mami? Ah, okay. Okay. Doon nanggagaling isa pang flavoring agent, yung suka. Lasang-lasa mo yung asim niya. Okay, legs yung kinuha natin. Kuha ko dito ng... Ano ba? Ito kuha tayo ng wings. Yun. Grabe oh. Kuha tayo ng kanin. Cheers. Isa pa nagpapabango. Ang nagpapa-flavorful nitong chicken inasal nila is yung tanglad. As in, parang susuntukin sa flavors. Ang sarap niya. Sa makita, sa sobrang daming tabi-tabi na chicken inasal restaurant dito sa buong Bacolod. This is just a hidden gem. Makakita ka ng ganitong klaseng
parang bahay na style, very exclusive. Pagluluto ka mismo ni Nanay Letty, the fact na, alam mo yung proseso rin eh, maganda yung experience ng proseso. Yung hindi ka pupunta on the spot, magpapabook ka muna, kailangan ng reservation. So basically, kaya binook mo to ng Monday, kakain ka ng Thursday, parang ang Monday pa lang, meron ka nang linulook forward na, alam ko, di mo na kakain ng inasal, dahil alam ko sa Thursday, kakain ako dito kay Nanay Letty. It's incredibly good, pare. Look at that. Isa pang kagat. Cheers. Alam, isa pang maganda dito, habang kumakain ka, meron kang live audience! Woo! Sinong baksak sa quiz kanina? Ano, pasado lahat? Pasado? Pasado! 2 a.m. in the car playing our favorite song. Tirik ang araw dito sa Bacolod at masarap kumain ng malamig na panghimagas at nandito tayo sa ever-famous Calle Luna that serves not only one but over 20 flavors ng halo-halo. Okay, to beat the summer heat, meron tayo ditong iba't ibang halo-halo. Nakakatuwa dito, almost 20 or over 20 kinds of halo-halo pwede mo makita. Actually, sa lahat na napunta kong halo-halo store, ito na ating may pinakamaraming variety o choices ng halo-halo na pwede mong makita. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. May isa pa doon, 7. Pero siguro, tikim lang tayo ng makikita ko. Unang dumapo sa akin is itong melon halo-halo. Tikman na rin natin. So, parang may vanilla ice cream siya. Tapos, sa ilalim niya, merong mga melon, chefs, merong mga melon gulaman. Sige, tikman natin. Oh, nice. Okay, so basically, nagpapahalo-halo sa kanya yung shaved ice. Though, in terms of flavor, nandun yung milky thick na ice cream. Yung melon nandun, matamis. Alright. Napakala init ngayon sa Pilipinas, lalo na dito sa Bacolod. Sige, sobrang dami nito. Ito yung gusto ko tikman talaga, yung super special na tinatawag nila. So, may halo-halo na to na parang mga saging, may mais, may leche flan dito, ube ice cream. Ay, ang laki. Oh, ayun. Okay, nakuha na isang masarap na kagat. Cheers. Oh, that's just a mix of sweet goodness sa bibig ko. Yung ube ice cream nandun, may pinipig, may cheese o lalasahan, may mais, yung leche flan nandun. Yung mismong shaved ice, may flavoring na. Alam mo, yung mga ganitong klaseng pagkain, mas ma-appreciate mo pag 40 degrees yung init sa Pilipinas. Isa sila sa parang pinaka-institusyon pagdating sa halo-halo dito sa buong Bacolod. And it's nice na makadaan. And somehow ma-refresh yung buong katawan mo at ma-restart. Next bite. Pagsapit ng gabi ay dinala ko ni Martin sa isang local barbecue plaza kung saan labas pa lang ay matatanong mo ng usok sa pag-iihaw at maririnig mo ng ingay ng mga kwentuhan ng mga estudyante. Welcome to Man Plaza! Okay, pare, magandang gabi. Nandito pa rin tayo sa Bacolod. Last food spot natin for this episode. Nandito tayo sinitawag na Man Plaza. So, itong Man Plaza is like a small complex kung saan ang dami nagbebenta ng puro barbecue like chicken inasal, mga yempo, mga laman loob, isda at marami pang iba. Ito po yung Man Plaza, yung pang-student po talaga. Marami pong workers, students kumakain dito. So, swak na swak siya sa budget. Tapos, hindi po tong touristy. So, tagong-tago po to, but maraming kumakain dito. Sige, Martin, gagawin ko. Papasok ko, tignan ko anong mga action sa loob. Okay, so pagpasok mo, bubungad sa'yo. Like may mga nakabang talaga, titignan nila kung saan ka bibili ng barbecue. Yung mga stalls, visually, halos pare-pares naman yung mga binibenta nila. So, isaw, chicken inasal, barbecue. And on the other side, nandun yung maraming upuan at lamesa. Nakita ko ang daming estudyante, galing lang sa opisina, may mga teachers din. So, sabi ni Martin, this is such a local experience. Tapos, ang pinakamaganda rin dito, bubungad talaga kasi sasampalin ka ng usok ng iba't ibang barbecue. Anyway, may nakita ko din isang stall doon. Doon tayo order ng iba't ibang barbecue. Sarah! Seafoods, spicy pecho, tapos may pecho, yempo, Ano po ito? dinaga.
Nilaga, may sabaw ka rin. May sabaw. Ano parte lang. Same lang. Inasal siya, inasal. Inasal. May isaw, bulaw, lagaw, tilapia. Okay, ito na yung ating iba't ibang array of meat and seafood. So gagawin mo, mamili ka siguro ate isang chicken spicy na paa. Tapos isang petcho na hindi spicy. Isda, ano bang magandang isda? Ihaw. Ihaw, oo. Sige, lagaw na lang isa. Oo. Tapos isang isol. Yung sinasabi ko na pagpasok mo talaga, parang kanya-kanya talagang imbita na dito kayo kumain, dito kayo kumain. At ikaw na bahala kung saan ka mapapaibig, kung saan mo matitrepan. Anyway, malapit na maluto yung uy, grabe. Mouth to mouth kami nung mouth to mouth kami nung usok. Malapit na maluto yung ating iba't ibang barbecue. Okay, iba lang yung aksyon dito sa Man Plaza. I mean, parami ng tao, estudyante. Pagkatapos ng klase, diretso na agad dito, pipili ko anong barbecue kung gusto mo. Sobrang local ng feels. Iba lang din yung vibes ng mga nagtatawag, yung ingay, yung usok. Huwag natin dumaldal, simulan natin sa kanilang. Ito, medyo healthy. Meron tayo ditong bisugo or lagaw. So, grilled siya. Kuha tayo. Okay, nice. Okay, ang init pa. Sobrang meaty, smoky. Marination lang, parang asin, pepper, yun na. Nice, ang sarap nun. Ang lambot ng karne, sobrang moist. Yan, kuha ng kanin. Kuha ng chicken oil. Lagay mo sa kanin natin. Kunin ko yung lagaw. Kuha tayo kanin. Ito, masarap na kagat. Panalo yung chicken oil. Okay, iba't ibang barbecue na binili natin. Tikman mo natin yung chicken skin. Okay. Guys, parang kumakain ng tocino. Pero, naka-form siya ng chicken skin. Masarap sa kanya, yung labas niya, yung balat na parang natusta, ang lutong, then yung extra smoky flavor, all of the spices. So, parang chicken inasal din. Ito, next, meron tayo dito pang malakasang isol or chicken puwet. Sige. Meron tayo dito ginawang sauce, toyo, sinamak, tasili. Ay, maganda sa recipe ng Koyokas. Ang sarap na marination, like halo-halo ng lasa ng tamis, alat, may konting asim. Tapos sobrang generous amount ng chicken oil. Parang naligo sa chicken oil lahat ng manok nila. Okay, next natin, gusto kong subukan itong chicken inasal natin na hindi spicy. So, petcho to. Okay, kuha tayo. Tikman mo natin as is. Panalo. Hindi naman halatang sobrang nagbabad siya ng chicken oil, no? Medyo tumutulo-tulo pa. That's just like super savory sa bibig mo. All of that spices. Yung chicken oil talaga, parang, alam mo yun, parang double juiciness siya eh. Parang double juices siya eh. Juices galing doon sa manok, and then juices galing doon sa chicken oil. Sige, gawin natin. Kuha pa ako dito. Ibabad natin dito sa ating sausawan, kanin. Cheers! I'm just enjoying this experience, this local vibes. I mean, kasabay mo mga lokal, mga estudyante. Mas masarap kung may kasama kang kwentuhan. I-try natin tong spicy paa. Hinahanap ko yung anghang. Ayan, meron na. Medyo, okay. Basically, same flavoring lang din. Pero ito mas trip ko. Kasi may konting, alam mo yun, may konting sipa ng anghang. Nice. Dip natin dito sa toyo suka natin, kanin. Sa pang cheers. Pansin mo, habang tumatagal, mas dumadami yung tao. As in, iba siguro, hindi na mga, okay.
Ngayong mga gabi, hindi na ito mga estudyante eh. Yung iba mga galing opisina na. Ito hanggang alas 10 lang to. And kailangan nila magmadali. Para hindi sila maubusan ng barbecue. Halos lahat ng pinuntahan natin, majority. Ito talaga yung mga where locals eat. Alam mo yun, yung hindi gano'ng maturista. Wala ka gano'ng makitang turista, puro lokal lang din talaga. From umaga hanggang ngayong gabi. Panalo. Kung saan ako dinala ni Martin. And lahat yun, pare, walang tapon. Lalo itong huli. What a great way to end our food tour for this episode. Isang understatement na sabihing masasarap ang pagkain dito sa Bacolod dahil iba talaga ang atake nila sa mga putahe mula sa matatamis, ihaw-ihaw at kahit sa mga sabaw. Last episode ay dinala tayo ni Martin ng The Bacolod Food Hunters sa 5 na local Bacolod food spots na hindi touristy. And this episode, we will extend that journey. And to start, breakfast. Back 2016, nung estudyante pa ako, ay may isang event akong minount dito sa University of St. Lasal. And it's nice to be back at dinala ko ni Martin sa isang favorite estudyante food spot ng mga Lasalista. Para sa breakfast natin ngayong araw, Martin ng Bacolod Food Hunters, kasama pa rin natin. Pops, good morning! Morning. Nandito tayo sa first stop natin, nandito tayo sa RNC. Can you tell me what RNC is? RNC stands for Rose, Nene, and Carmen. This is a old-fashioned restaurant na for students po talaga. So mga 20 to 30 years na po to. Tapos lumabas sila nung high school ako. Tapos lahat kumakain dito. At kumakain sila ng yung gravy, rice. So student food talaga. Majority, pansin ko kasi literally tapat to ng Lasal High School tsaka ng Lasal College. So ikaw bilang dito nag-aral, ito talaga pagkatapos yung bumaksak sa quiz, o kahit pumasa sa quiz, diretso kayo dito. Yes, after kung lunch break na, actually literal sa third ko, kasi classroom ko na sa third floor, takbuhan yan, papunta paunahan kasi baka wala na upuan. Anyway pare, naamoy ko na, iniihaw yung pangsisig doon, and may naamoy na ako parang gravy, pumasok na tayo. Cheeseburger? Okay, sir. Rose, wala pa do. So, binabutter lang yun nila talaga ng butter. Before, Magkano? ngayon 110 na sa dok. 110 lang. Pag combo na double rice, 200. May kasamang drinks na yan. Big deal. Bottled water. Tayo sa rice, ha? Okay daw. Pag yung original na nakatikim nito, original so. Beke! Interview ko. So sabi ni Martin, ito daw kainan na to, since high school pa lang siya, dito daw talaga sila nakain. Ito yung sumasagot sa kumakalam na siya ng mga estudyante. I mean, nagigets ko, it's like a huge cafeteria. So, nandito na lahat ng mga favorite processed food mo bilang estudyante, like yung mga burger patty, may parang sisig, may spare ribs, and then with that generous amount of homemade gravy. So, pakita ko sa inyo, gusto kong gawin, gusto kong tikman to, may in-order rin kami ditong burger patty. So, pwede mo siyang gawing like hamburger, pwede rin ganitong ulam. So, pinalagyan namin ng cheese and that homemade gravy dito sa RNC. Tikman natin. Cheers! Nag-gets ko yung lasa. Oo nga, alam mo, pagkatapos mo bumaksa kanina sa quiz, ito yung parang perfect na magko-comfort sa'yo. In terms of gravy, lasa-lasa yung parang margarine o butter na nakalagay doon. And then same time, may konting sweetness siya. Gusto kong tikman tong sisig nila. Tapos mapapansin mo, yung pinakakanin natin, sabi ni Martin, dapat double rice daw lagi. Dahil pang estudyante daw talaga yun. Kuha tayo ng kanin na may gravy. Kuha natin, cheers.
Alam mo, mga ganito pagkain, halatang pang estudyante. Kasi yung healthy level niya, pang estudyante rin talaga pag medyo may edad ka na. Hindi ito para sa'yo. All of that grease, all of that butter, all of that processed food, dahil sa gravy. But don't get me wrong, very comforting eh. Yung sisig natin dito sa generous amount to parang gravy, and then all of the chunks that fatty and chewy na iba't ibang parte ng karne, and the highlight of that is yung margarine. Alam mo, ang sayo na ng combination na to eh. Nagigits ko yung spare ribs, yung sisig, all of that rice with a generous amount of gravy. This is a simple, comforting childhood snack o childhood meal dito sa tapat ng Lasal, dito sa Bacolod. Gawin ko, kuha ko niyan. Let's get all of the meat, the spare ribs, the sisig. We have this burger patty. Let's get some rice. Alam mo, kahit di ka pinansin ang crush mo kanina, okay lang, mag-RNC ka naman mamaya. Yun na lang yung lagi mong iisipin pag dito ka nag-aaral sa Lasal. $2,000 barbecue sticks per day. Yan ang average na nabebenta ng Chairos Barbecue, isang favorite local barbecue shop ng mga estudyante dito. Natikman ko na to noong 2022 at sabi ko, babalik talaga ako dito pag pumunta ako ng Bacolod ulit. Okay pare, nandito tayo ngayon sa legendary Chairos. Actually, pangalawang balik ko na to. Huling punta ko 2022 pero it's a must try na bumalik dito dahil hindi kompleto yung local Bacolod food experience mo kung hindi ka kain sa Chairos. So makikita mo dito iniihaw yung lahat ng iba't ibang klaseng karne natin, like iba't ibang laman loob, bituka, isaw, atay, chicken inasal at sobrang dami pa. And itong Chairos, dito talaga pumupunta yung mga estudyante, mga lokal na taga Bacolod. Favorite nila kumain dito sa Chairos para sa kanyang barbecue fix. Anyway, Pops, more na tayo iba't ibang karne. Tara! Chairos ay ang napakabait at legendary owner nito na nagsimula sa isang maliit na ihaw-ihaw cart sa tabi ng puno sa bandang Lasal. Pero dahil sa linamnam ng bawat barbecue at ang kanyang mga estudyante na parokyano, ay talagang hindi na ako nagtaka kung bakit lumaki ng ganito ang barbecuehan niya. Okay, so ito na yung ating in-order. So parang dami, hindi ko alam kung anong unayos. May nakita ko dito, isaw. May nakita akong pork barbecue, may atay. Meron tayo dito chicken inasal, syempre. Alam mo, gusto ko simulan sa kanyang classic. Ay, hindi. Sorry, ganito pala. Di sa Chairos, kuha ka ng kanin mo. Butasan mo lang ng konti. Bubutasan mo siya. And then, parang onigiri. Pero ang gagawin mo, kukunin mo yung garlic oil nila. Tapos, kuha ka ng scoop. Ilalagay mo sa kanin nila. Pwede mo siyang halu-haluin para kumalat yung garlic oil dun sa kanin mo. Ito, pork barbecue, tikman natin. Cheers! Kabulin mo nung garlic rice. Panalo. Ano yung feeling na meron kang natikmang pagkain dati, hindi mo makakalimutan. And then after how many years, ngayon mo lang nakain ulit yun. Ito yung Chairos. Nalala kong punta akong Bacolod nun. Sabi ko, yung garlic rice nila, it's a must try na balik-balikan. And ngayon na ulit nakabalik. I mean, the barbecue, sweet, meaty, smoky. Panalo. Next natin, may nakita rin tayo dito. Ito yung parang barbecue sauce nila. So, gawin mo, pwede ka maglagay dito. Tapos, lalagyan ko yung isaw natin. Cheers! Nice. Kapal pa nga niya, no? Parang, hindi siya isaw na manipis lang. Sobrang kapal niya. Next natin, meron tayo itong liver naman. Chicken liver. Habang tumutunaw sa bibig mo, ang creamy niya. Alam mo, maganda dito sa Chairos. Very straightforward eh. Alam mo, parang ito na yung hinahanap talaga ng dila mo kapag nag-crave ka ng barbecue. Kasama yung mga barkada mo, pamilya mo. As you can see, sa lugar nila, mga monoblock na lamesa. Parang pinaglulutuan ka lang talaga ng isang magandang mami at isang magaling na mami na magaling magluto. And then with the experience with this precious garlic rice, i-try natin tong chicken inasal nila. Classic din to dito. Dip natin dun sa parang barbecue sauce.
Sobrang daming barbecuehan o inasalan sa buong Bacolod. Ang hirap mag-stand out. Pero ito, alam mo yun, meron talaga siyang sariling sipa eh. Meron siyang sariling identity na dito mo lang sa Chairos matitikman. With that sweet, like gravy barbecue sauce, yung garlic oil, the marination of the whole barbecue itself. Ano, nasabay tayo ng kanin. Negros Occidental Province is the Philippines' major sugar producer, contributing almost half of the country's total production. Kaya dito sa Bacolod, sikat talaga yung iba't ibang dessert. At alam nyo ba na itong Sugarlandia ay ang nananatiling old school at legendary pasalubong shop dito sa Bacolod, home of the original Barquillos and Fluffy Piyaya. It's legendary Sugarlandia. So itong recipe na to ng piyaya, sikat sila para sinatawag ng Fluffy Piyaya, pero meron din silang signature na Barquillos. So since 1930s pa nagsimula yung parang pinaka-recipe nila, hanggang ngayon, traditional pa rin yung paggawa nila ng iba't ibang mga produkto, lalo na yung piyaya at Barquillos nila. Piyaya din. We have two sizes. Yes, sure. Our piyaya comes in two sizes. We have the regular one and we have the bites one, the small one. And Sugarlandia is the pioneer of the fluffy piyaya. And of Barquillos, actually, Sugarlandia is the original of Barquillos. Yeah, our piyaya, we stick to our original classic. That we just do it traditionally, we don't do it to machine, because Sugarlandia is famous of being homemade. So we continue to do that in a traditional way. Sugarlandia who makes the flour. Usually the piyaya is the flat one. It's our Lola who makes the flour. So we have the smaller one and the bigger one, the super size, we call that in many layers, the thick one. And our Barquillos before, we just had a few sizes, but later on, we add to the different sizes of it. Doon pala yun, dito siya nag-ano. Different sizes. These are the shorter. Ayan pare, moment of truth. Meron na tayo ditong iba't ibang sobrang fresh na produkto dito sa Sugarlandia. Ang dami, di ko alam ano sisimulan. So, yung Barquillos nila, it comes with two sizes. Isang, as in malaki. Isa naman yung small nila. Grabe, ang laki. Ito, sobrang fresh pa. As in, damang-dama pa ng fingers ko yung init niya. Tikman natin, cheers. Just perfectly sweet, crunchy. Actually, alam mo maganda sa kanya, may kakapalan pa siya na layer na parang may texture ng konting bread. Pero I mean, all of the sweetness, the natural sweetness, parang siyang milky flavor din. Ang sarap. Ano? Tama. Mayroon akong ginawang mali. Ang sabi daw, pagkakain ng Barquillos, hindi ganyan. Maganyan, parang crumbs. Dire-diretso sa bibig mo pa rin. Okay, try natin. Oh, makes sense. It makes sense nga. Oo nga, parang walang sayang. Kahit little tidbits, diretso pa rin sa bibig mo. Sarap nun. Ang pinamaganda dito, sobrang fresh pa. Okay, try naman natin itong piyaya nila. So, merong parang bite size. Meron din naman yung parang pinaka-fluffy na classic nila. Mainit-init pa. Look at that. Ang kapal no? Parang siyang hockey puck
Tikman natin. Cheers. Ang maganda sa kanya, hindi siya overly sweet eh. And you can just taste the pure muscovado na flavor. Yung labas, it's flaky, doughy, piping hot, all of the sesame seeds. This might be one of the best versions ng piyaya na tikman ko sa Bacolod. I mean, pabalik-balik ko ng Bacolod, pero first time ko matikman yung Sugarlandia na piyaya. I mean, it's all about the quality, simplicity, and all of the flavors itself. Nice. Ma'am, what's your name po again? Tess. Miss Tess. Ma'am, would you like to invite him to buy, Sugarlandia? Hello everyone, if you are here in Bacolod, please don't forget to drop us here at Sugarlandia Barquillos, which we have a lot of delicacies that caters to everyone. Thank you for dropping here at Sugarlandia. Ang mga Ilonggo ay mahilig talaga sa mainit, flavorful at siksik na batchoy. At dito sa Super Batchoy House ay matatagpuan mo ang overloaded and jam-pack of flavors sa batchoy nila with the noodles, crispy garlic and chicharon, organ meats at ang ubod na malasa na sabaw nila. Puto. Ano yun? Sa bone marrow. Bone marrow ng baka. Okay, tuloy-tuloy ang food trip natin dito sa magandang syudad ng Bacolod. Nandito tayo sa legendary Super Batchoy. Pare, since 1980s pa to. So may choice ka kung gusto mo ng regular na batchoy or yung super or overloaded na batchoy nila. So meron yan, it comes with free soup. So pwede mo munang hindi galawin yung pinaka-batchoy mo. Unlimited din to. So may nakita chicharon, pinaka-stock natin. Cheers! Wow, manamis-namis siya. You have the pork broth, mabawang din siya, and then there's a hint of sweetness siguro galing din sa sugar. Okay, dig in tayo. Ito yung Super Batchoy natin. Kaya rin siya tinatawag na Super Batchoy kasi guess what? Meron siyang bone marrow na parang naging gravy na siya. So nakita mo yung parang chunks dyan. It's bone marrow yan. Nakita ko atay, nakikita ko ibang karne. Ito yung itlog na naluto na. Ayan, yung basagin natin. No, that. Gusto ko munang kumain ng pinaka-noodles natin. Okay. So ito may itlog, may konting atay. Cheers! Sobrang flavorful niya. Alam mo yung bone marrow? Alam mo yung bone marrow? Yung mga tidbits niya, kumapit doon sa noodles eh. Noodles sa atin, lambot lang din, easy to bite. And then that broth, sobrang garlicky, may konting tamis. Kasi medyo may katamisan siya, di ba? So balansein mo ng konting pepper. Lagyan natin ng patis tawag nila sa toyo, pero toyo to. Okay, so this one, haluan ko na ng chicharon, iba't ibang laman loob. Ang gandang addition ng soy sauce at ng pepper. Medyo nabukas yung tamis niya, nadagdagan ng alat. Pero alam mo, it's one of the best versions of batchoy yung tikman ko. Sobrang jam-pack ng flavors. It's like, you keep on eating, and eating, non-stop. Sarap. Damayan mo pa nung parang pandesal o monay nila. Buha ko nito. Buksan ko ng konti. Ididip ko ng konti yung sabaw. Yan. Tapos lalagyan mo ng noodles o ng karne. Look at that. Alam mo yung pagkakaiba sa batchoy ng Iloilo. Ito, iba lang din yung flavoring niya. Like, on the sweeter side, pero at the same time, natong ingredients, bagay na bagay sila sa isa't isa. Kung first time mo sa Bacolod, panigurado sasabihin sa'yo, sa Manokan Country ka kumain. Pero alam mo ba, sa dami ng inasalan dito, ay meron daw isang natatanging paborito ng mga lokal.
Heto ang Twilight, kilala para sa kanilang native chicken inasal and isang soup dish na tinatawag nilang pata. Isang paa. Maano na yan sa... Okay, pare, next stop, nandito tayo sa legendary Twilight. Panigurado yung mga taga-Bacolod dyan, nakakain na kayo dito. Baka dinala na kayo ng nanay-tatay nyo dito. And sabi nga sa haba at dinami-dami ng mga inisalan dito sa Manokan Country, itong Twilight, yung one of the OGs talaga, mga pinupuntahan ng mga lolo-lola, nanay-tatay. Ito yung isang superstar nila, ito yung pata. Ito yung pata soup nila. Ito yung beef, tapos nakita ko yan, we have this huge trotters or pata ng baka. Put all of that fat. Sige, tingin tayo sa baw. Para siyang malapot na kansi na medyo inalisan mo ng konting asim. Sobrang, how do you describe? Parang kumakapit sa dila ko yung lasa niya. Okay. I'm ready for the karne. I'm ready for the pata. Cheers! Ang lambot. Jelly-like structure. May kalaputan din siya, no? Ang sarap niya. Ang sarap ikanin. Ito ko tayo ng karne. Ay, ang sarap. Alam mo yung pata with beans na ulam? Parang medyo ganun din, na crossover ng kansi. Ay, lambot. Grabe. Anyway, kailangan mo ilayo sa akin to. Well, mapakaparami ako ng kain. Meron tayo dito native inasal manok, tsaka atay, barbecue atay, pero atay ng baka. Tikman natin to. Oh, that's delicious. Yum. Alam, medyo bihira na binabarbecue yung atay ng baka. Alam, medyo siya like a cream texture, ang lambot, smoky. E pagka toasty rin siya sa labas niya. Next natin, native chicken inasal. Okay, alisin ko siya. It's like a chef's kiss. Alam mo, parang pinaglutuan ng mami mo after a long day. Ang sarap. All of the juices, the chicken oil, the marination, then yung natural flavor. Galing dun mismo sa native chicken natin. Ang lambot niya. Sige, i-dip natin dito sa toyo, sinamak, tapos sili. I mean, back in the day, native chicken talaga yung binabarbecue. So, this is like eating part of history. And Twilight, I mean, the name is parang westernized, pero the ambience and the feel is sobrang lokal. Sobrang Bacolod talaga. Kasi kung mga tao dito, in-order, inasal, itong pata, sama-sama. Kumbaga, minsan kasama ng pamilya nila. Yung iba mga trabahante, dito nagla-lunch. Ang sama to, namit gid pare. It's time for the main event. Let's end this with something big. I mean, malaki talaga dahil ang kakainin natin ay isang higante na soup number 5. Nandito tayo sa Siosam Food House. Unang tingin mo ay parang bahay lang, pero sa loob niyan ay masisilayan mo ang glazing and glorious pots of soup na linuto sa firewood. Ako si Peter, partner ni Karam, tagiya sang Siosam's Food House na nagsugod sang pandemic 2019. So nagsimula po ng pandemic nung 2019. Minana ko to sa lola ko. Nagsimula yun yung nung 1984. Tapos may isang branch to sa La Carlota City. Nung pandemic, wala akong trabaho, sir. Kaya naisipan ko nung pagpatuloy yung soup number 5 namin. Okay, next pa rin. Nandito tayo sa Siosam's. Nandito tayo sa pinaka-kusina nila, and it's getting hotter. Alam mo, sa Pilipinas, mainit na, pero dito, ita times 5 yung init dahil meron tayong malalaking kawa dito, and then gamit nila is firewood pa rin. So, meron tayo dito. So, parang Bacolod style yung recipe. Parang papuntang kansi. So, meron kang soup number 5, which is malalaking bat and ball. So, ari ng baka. Meron tayo dito iba't ibang laman loob, isaw, tuwalya, and then meron din bulalo.
Yan lang. Dinakasan ko ng loob ko at in-order ko ang isang buong bat and balls na hindi pa nakahiwa yung mismong ari ng baka. Tara, kaunta! Okay, narito na yung ating gigantic, enormous, humongous soup number 5 dito sa Siosams. Ito yung most requested mga taga Bacolod. At ito na yun. Pare, pakita ko sa inyo kung gaano kalaki to. Look at that. Nakakatakot siya. Ngayon lang ako nakita ng ganito kalaki. Kasi yung akin hindi naman ganito. Parang wala pang 1/4 ng laki nito yung akin. Pero look at this. Ang laki pare. This is like a one whole cow penis pare. Pero gawin natin. Gusto ko muna tikman yung sabaw. Wow, grabe. Sobrang kapal niya. Na parang ramdam ko na natunaw yung taba. All of that collagen, all of that fat, natunaw dun sa sabaw. Pero it's so flavorful, it's so bold, so rich. And then medyo spicy din siya. Oh, ang sarap ha. Para siyang bulalo. At the same time, may konting hint ng kansi, may konting asim. But definitely, that's so flavorful. Don't get me wrong ha. As in, di ako okay. Sobrang flavorful niya. So, gawin ko, gawa tayo ng sausawan natin. Kalamansi, toyo, sili. Lagay tayo sili. Tapos, lahat ng chili garlic ilalagay ko na. Grabe. Hindi ko alam kung paano sisimulan kainin tong pinis na to. That's so slimy, fatty, gelatinous as in. Yung maganda sana, sobrang lambot niya. Parang kumakain ng litid. May taba. And then nasokop niya na yung flavor ng buong sabaw natin. Oh, nice. Ang sarap ha. Doon nagbibiro. I mean, mukha lang siyang exotic dahil pinis siya, pero masarap siya. Ito kung nakikita ninyo, ito yung pinaka balls natin. So, ididip ko sa ating sausawan na may chili garlic, toyo, chili, may sili rin yan, tapos kalamansi. Tikman natin itlog. Panalo yung sausawan. Panalo. I mean, di naman ito first time na kumain ako ng bat and balls. Ang daming beses ko na nakain ng bat and balls dahil may ligaw sa balls. Pero, this time, ngayon nakakain na hindi pa hiwa. So, damang-dama mo talaga yung texture, damang-dama mo yung shape ng buong bat and balls natin. Okay. So, mapapansin mo, itong itlog natin, I mean, itlog nito, hindi natin ha, itlog nito. Kasi kung itlog natin kasama yung akin. Pero ito, I mean, the texture-wise, yeah, para kang kumakain ng hard-boiled egg. Alam mo siguro yung iba sasabihin na masyado siyang exotic dahil ari siya ng baka. Pero alam mo, it's mind over matter. Basically, parang karne lang din naman to ng baka. May kalambutan siya. Pero pinaka nagpapa-highlight nito is yung very rich, viscous, and flavorful na sabaw. Ang sarap ng sabaw niya. Kahit ito lang, ilagay mo sa kanin, panalo na. Meron naman sila dito yung version nila ng karne. Sige, so kuha tayo. Okay, ito. Pampapalit cleanser natin dahil sobrang mataba yung kanina. Kuha tayo ng karne. So para siyang yung version nila ng bulalo. So lagay natin sa kanin natin. And then kuha tayo ng karne. Lagyan natin ng chili garlic at toyo. Kuha tayo ng isang masarap na kagat. Cheers! Panalo. Ano itong sauce na to? Sobrang ganda ng addition niya sa flavor ng yung pinakamakasabaw natin. With the scorching hot ng panahon ngayon, with a heat index of 40 degrees, kahit ganito kainit yung hinihigop mo, wala kang pake dahil it's all about the flavors, the experience, and man nagsuggest ang Siosams, ang sarap nga.
Binansagang City of Smiles ang buong Bacolod. At sa tingin ko, mapapangiti ka talaga dito dahil sa dami ng namit na pagkaon dito. At dahil ang Negros Occidental ay parte ng Panay Island, ay napapalibutan sila ng iba't ibang mayayaman na marine resources. At dahil sa dahilan na yan, ay sobrang daming sikat na seafood restaurants dito. Today, I'm on a mission to visit a legendary Dampa Resto dito sa Bacolod, and we will try their best sellers. Pare, isang magandang gabi dito sa Bacolod. It's a Friday evening ngayon at kakain tayo sa marahil one of the most legendary seafood turo-turo Dampa style restaurant dito sa buong Bacolod. Kakain tayo sa Diyotays. Pangatlong beses ko na sa Bacolod pero never po ako nakakain dito at isang institusyon. Itong Diyotays sa buong Bacolod, lahat ng turista, lokal, dito kumakain ng seafood like the fresh seafood, iba't ibang mga tuna. Anyway, unang bubungad sa'yo is malayo pa lang, makikita mo ng liwanag. Yung ilaw ng Diyotays, para ko ngayon nasa Christmas resort. So dito may malaking parking. Tapos nandito yung pinaka-restaurant natin. Sinushoot ko to ng April pero feel ko Christmas season na dahil sobrang daming Christmas lights. Anyway pare, natatanong ko na yung parang mini dampa nila. At tingnan natin ay mamakita natin iba't ibang isda at seafood. Tara! Mas maliwanag pa sa kinabukasan natin ang ilaw dito sa Diyotays. Halos buong kalsada ay napapalamutian ang ilaw nila. At bubungad sa'yo ang tinatawag nilang tulahan, aka dampa. Abalandra sa'yo ang iba't ibang seafood at isda na fresh catch from the morning. Tila nakaka-overwhelm sa dami, di mo na alam kung ano pwede mong piliin. Pero maganda dyan, pwede sila mag-suggest kung ano mga bestsellers nila. Tara, tingnan natin anong pwede orderin. Ano is? Ang laki niya. Ano isda yan? Barakuda. Barakuda. Hawakan ko yung camera. So nandito tayo ngayon sa loob ng pinakadampa nila at sobrang daming seafood, isda kung pwede pagpilian, like may mga hipon, may pusit, may crabs, iba't ibang isa, may blue marlin. Yan, so look at this pare. Isang, uy, baka masugatan ako yan. Buhay pa ba yan? Hindi na, walang rabies yan ha. Luwad. So anong masarap na luto dyan kuya para sa'yo? Itong mga stock nyo kuya, saan nyo source nyo yan? Like dito rin sa Bacolod? Ah, dito rin. So ikaw, kapag barakuda, anong masarap na luto para sa'yo? Okay naman. Masarap yung kilaw. Kilaw, tapos? Sinigang. Sinigang. Total, linabas mo na mukhang kailangan kong tumikim ng barakuda, no? Dito sa Diyotays. Okay, thank you kuya. Luwad this pare. Isang giant barakuda dito sa Bacolod. Okay, so kasama ko si Miss Angel. Miss Angel, bale kayo po yung one of the owners na dito ng Diyotays. Ma'am, gano'n nakatagal ito if may ask? 11 years po. 11 years. So parang legendary na talaga sa Bacolod. Ma'am, dito sa Diyotays, ang tanong kasi, paano umorder dito? Like, turo ka lang ba? Gano'n? Opo. From ilaw na ano po, tapos lulutuin sa loob ng kitchen. Ano yun, meron kayong mga suggested na ulam para doon? For example, nyari, pusit. Meron kayong mga certain na luto para doon sa pusit? O pwede rin magpa-customize kung anong trip mo? Depende sa inyo po kung ano. Ah, pwede rin. Ang tanong ko sa inyo, sa sobrang daming isda, sobrang daming seafood na nandito, ano yung tingin mo na parang, Paps, kailangan ko tikman to? Yung ingaw. Ingaw? Ano yun? Isda yun? Opo. Okay. Ano yung ingaw dyan, kuya? Yung tawag ko sa amin ingaw po. Wow. Okay, ano masarap na luto dyan? Tola. Tinola. O, tinolat, tuwa. Ito, panigin. Tanigin na. Panigin na isda. Anong luto yan? Sisling? Ano bang masarap sa pusit? Adobo. Classic yung adobo niya talaga dito. Pwede bang half adobo? Pwedeng half calamares? O sige kuya, isang pusit. Half adobo. Ang laki! Half kilo yan. Ito na yung moment of truth. Ang next step niyan, syempre, lulutuin na. So, tingnan natin action kung paano linuluto ng mga fresh seafood dito sa Bacolod. Tara! Pagpasok ko sa kusina ay sinalubong ako napaka-mainit na apoy at nakakabusog na amoy mula sa linulutong seafood. High fire wok action na matatanaw mo dito. Bukod sa dagdag flavor ng high fire wok, ay kailangan talaga na ganitong paraan para mas mabilis ang pagluto nila dahil sa sobrang daming orders kada minuto. Paswerte ako na sobrang daming action ngayon dahil dinner time dito sa Bacolod. Okay pare, nakapasok tayo ng kusina. Kung akala nyo wild doon sa labas, mas wild dito sa loob. Isang malaking kusina kung saan parang may mga machines na mga nagluluto.
ng iba't ibang seafood dito sa Diotay. So, it's like sobrang init talaga. Hindi ko alam kung ano mas mainit, yung summer ba o yung mga flames dito, like a high wok fire ng iba't ibang seafood. So, dito may hipon, sa kabila may mga linulutong mga pritong isda. And dito rin gagawin yung mga in-order natin. All of the heat, all of the sweat, all of the fire. Panigurado, sulit to. Pumwesto na tayo at kumain na tayo iba't ibang seafood na linuto doon dito sa Diotay. Shrimp, buttered garlic. In-order ko ang mga bestsellers nila tulad ng adobong kuset, calamares, tinola na red snapper, sizzling tanige, garlic butter shrimp, at ang barakuda na kinilaw. Tara, kumain na tayo! Okay pare, hindi ko birthday ngayon pero parang ganun yung ginawa natin dahil ang dami nating in-order. This is like an ultimate seafood feast dito sa Bacolod, like around 6 dishes. Sobrang dami na hindi ko alam paano sisimulan. Alam mo, gusto ko lang. Gusto ko muna tikman tong, meron tayo ditong calamares. Ang lalaki, like jumbo calamares. And then dip ko dito sa parang mayonnaise ketchup sauce. Ang laki. Nice. Manipis na butter sa labas, sobrang malutong. Then you have the very chewy, fresh na pusit. Ang sarap. Alam mo, ang gandang panimula noon, sa sarap nung calamares nila, isa pa ako. Ang maganda nito, I mean yung vibes eh. Yung laki niya, yung laki ng Diotay, parang laki ng food court sa SM. Kasi sobrang daming lamesa, sobrang daming upuan. And meron din silang parang air condition, which is nandito tayo ngayon. This is an institution na dito sa buong Bacolod, pare. Next natin. Gawin ko, gusto kong tikman tong kanilang tinola na gingaw. Meron tayong tinola dito na gingaw. Nakuha ko sabaw. And look at this. Actually, alam ko mukha ito ng gingaw eh. Okay. Tikman mo natin yung sabaw. Wow, sarap. Nice. Oh. Nakagat ko rin yung sili. Pero wala akong pake. Ang sarap nung parang nasa crossover ng sinigang tas paksiw. And then all of that chilies na nalasahan ko. Oh, nice. Sa alam mo parang lasa-lasa mo parang fish stock niya. Ano ka that? Ito yung pinakakarne. Kala mo baboy pero hindi, isda to. Cheers! Wow! Grabe, ang kapal ng karne. Ba't ganun? Feel ko kumakain ako ng baboy. Ang kapal ng karne. But don't get me wrong, napakalambot. Ang sarap. And then parang siyang, alam yung texture niya parang may bounce eh. Sobrang kapal na may bounce na parang kumakain ng baboy.
And then nasukop niya yung parang pinakatinola natin. This is really nice. Ngayon ako nakakain ng gantong flavor tsaka gantong klaseng quality ng isda. Okay, next. Ang hirap gawing. Actually, sobrang challenging dahil sobrang daming pagkain. Ito yung, okay, next. Ito yung bestseller nila na adobong pusit. Look at this viscous black sauce na galing doon sa ink ng squid. Okay, sige. Gusto ko tikman yung squid natin. Cheers. Ano na kayo nun? That's a game changer. Adobong pusit. Ang sarap. Alam mo, nalalasahan ko, nakita ko kanina nilalagyan ng royal. Nalalasahan ko. Doon ang gagaling yung tamis. And then the chunks ng squid, ang lalaki talaga. Ang lambot. It's so freaking fresh. Pero, pinaka-trip ko dito yung sauce ng adobong pusit. Alam mo, nakakatuwa, sobrang addicting. Sobrang addictive ng sauce ng pinaka-pusit nila. And lagyan natin sa kanin. Ay, masarap. Ang sarap nun. Sa ating, okay, tikman natin tong ating, ito yung barracuda, isang malaking isda kanina. Ito version nito kilaw. Makikita mo, okay, may salted egg o nakita, sibuyas, kamatis. Sige, kuha ako. Okay, cheers. Namit good. Namit good. Oh, that extra sourness galing sa kalamansi, doon sa suka. And all of the spiciness galing sa chilies. You have the salted egg, and you have the very fresh na juicy, napakalambot na barracuda. Ang pinaka nagpapasok talaga sa kilaw, favorite ko, yung matamis na sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap para sa akin. Sa pangkagat. Nakakatawa lang dito, man. I mean, yung vibes lang talaga. Parang dito mo, alam mo yung vibes dito, parang alam mo dito nagse-celebrate ng birthday. Dito nagse-celebrate na kahit ano, kasi graduation. O kaya parang may bisita. Isa pa kunyari, alam mo yung OFW, na bagong uwi. Parang dito mo dadalhin. O kaya may foreigner siyang kasama. Parang dito mo dadalhin eh. Ganun yung, alam mo yung all of that. Kumbaga parang food for the soul. Kumbaga parang siyang food for the soul na very comforting eh. Mapipilitan kang magkwentuhan, mapipilitan kang mag-bonding. Oh, that's nice. And just the quality of the food is amazing. Okay, punta tayo sa sizzling. Eh, di pa tayo tapos. Kala mo tapos pa tayo? Hindi pa. Meron tayo ditong sizzling tanigi. So, haha. Sobrang laki niya. Kailangan mo gumamit ng knife. Pero, actually, props lang yun dahil ang lambot niya. So, parang may nakita kong sweet sauce na nakalagay. And then, punong-puno ng fried garlic sa taas. Okay, cheers. Perfectly deep fried. All of that onion leaves sa taas. And fried garlic nagpapatulong. And then, parang may sweet syrup. Alam mo talaga dito sa Bacolod, alam mo pare, ngayong araw, medyo nagtitikim-tikim lang ako dahil dami ko sinut eh. Pero dito mapapakain na naman ako. Sayang yung gym ko sa anytime kanina. Last one, meron tayong garlic butter shrimp. Malalaki din siya ha, pakita ko sa inyo. Siguro kuha tayo dito. Okay. O, inalis na yung ulo for the convenience. Parang diretso sip-sip na. Sip-sipin natin. Nasang-nasa yung royal tsaka yung butter. Patlong beses ko sa Bacolod pero ngayon ako nakain sa Jotay at parang nagsisisi ako na ba't unang beses pa lang hindi na ako dumaan dito. O yan, nabalatan ko na. Cheers! Laki. That muscular, very juicy ang lambot. All of that garlic, all of that butter, all of that royal. Lasang-lasa ko. At next time, dadaan ka na Bacolod. Sabi ko, it's a must try yung dumaan dito. Parang kulang yung Bacolod experience mo kung di ka dadaan ng Jotay. And this is just an incredible experience. Parang parte na to ng mga turista eh. Parte na ng mga lokal na kumain dito. Ang pinakamaganda dito, fresh seafood eh. Ikaw mismo pipiliin kung anong gusto mong lutuin. So, make sure mo talaga na hindi ito naka-ref. Nakalagay pa dun mismo sa, nakabalandra pa mismo yung seafood na pipiliin mo. Anyway, huling kagat tayo. Jotay, pinusog mo ako. Cheers! Okay, thank you, Gid. Maraming salamat. Thank you. Angel, thank you. Thank you.
Okay pare, dito nagtatapos ang ating Bacolod series. Isang klase, ibang klase ngayong araw. I mean that seafood dito sa Jotay. Para mabubuhay lahat ng dugo mo. All of that seafood. Sobrang fresh, ang sarap ng luto. Maraming salamat sa panonood. Gusto magpasalamat kay paring Martin for this series. Di naging posible ito dahil sa Bacolod Food Hunter. Martin. Thank you very much for coming. I hope to see you po sa Bacolod City, the city of smiles and good food. Pops, kung gusto nyo ng isang malupit na food tour guide, kontakin nyo ng Bacolod Food Hunters. Parte sila ng turismo dito sa Bacolod. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, dito sa Bacolod. Nagsabi, stay safe, good night, and goodbye. Bang! Sabihin mo bang? Bang. Yung may gigil. Bang! Yun! Thank you, Martin.